the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park AMK Pro Series Voltes 5 Legacy. And before we start, special shoutout muna sa YOLO Park for sending us this Voltes 5 Legacy para reviewin natin here sa ating channel. Once again, YOLO Park, thank you so much! And as you can see, here's the front of the packaging. Beautiful artwork ng Voltes 5 Legacy. And at the back, the overall assembly ng Voltes 5 Legacy and the armors na ilalagay natin dito sa kanyang frame. And of course, yung overall look ng ating main figure. At the side, picture lang ni Voltes 5 Legacy. On the other side, mga obligatory product shot ng kanyang mga accessories. On top, YOLO Park Voltes 5 Legacy. And at the bottom, YOLO Park. And ang maganda dito sa kanyang box is my cover pa yan na pag inalis natin yung kanyang cover, yun, makikita natin yung isa pang magandang artwork na holographic line art ng Voltes 5 Legacy. Ang ganda. And at the back naman, yung diecast parts na ibig sabihin nun yung may mga yellow part, yun yung may mga diecast part. At the side, mga weapons lang ulit and accessories. On the other side, knuckle rocket and picture lang ni Voltes 5 Legacy. On top, Camp Big Falcon logo. And at the bottom, YOLO Park. Once unboxed, nandito yung kanyang manual. Maganda nung itsura dyan ng manual niya. And lahat na ng instructions and parts included na yan dito sa loob. And meron tayo ditong 1, 2, 3 na clamshell. And as you can see, wala nang laman lahat dahil na-unbox and na-assemble na natin yung ating main figure nung nag-live tayo. Moving right along sa ating main figure, nandito na si Voltes 5 Legacy. Napaka-angas, napakaganda ng looks niya. Overall, metallic colors ang ginamit sa kanya. That's why yung AMK version nito, makikita mo agad yung difference niya sa color pa lang. And makikita nyo na rin na may mga panel lines na doon sa may mga silver area nung ating figure dito. So let's check pa yung pinaka-details niya. Ayan, let's take a closer look. Ang ganda nung head. Kuhang-kuha talaga. May panel line na rin siya sa kanyang face and then yung chest area niya. Ang ganda, oh. Grabe yung details. Ang angas ng details niya. Yung mga lines pa lang niya talagang mapapawaw ka na. Grabe talaga sa details to. Yan, oh. Yung ilalim niya. Ang ganda, oh. Even yung mga gulong painted. Then sa likod, wow! Ang ganda ng details. Sobra. Sulit na sulit. Details pa lang. Grabe, ang ganda talaga. Ang ganda titigan. Ang ganda pagmasdan. Overall look pa lang yun ng Voltes 5 Legacy natin. Now, let's check naman yung kanyang articulation. Sa head niya, may look down na ganyan. Ang ganda. And look up na ganyan. Ang ganda rin. And of course, naro-rotate yan 360 yung kanyang head. Meron siyang articulation din dito sa pinaka-neck part niya, sa lower part. So, may movement din siya doon. Hindi lang dito sa pinagkakabitan ng head niya. Next is sa kanyang shoulder pad. Naaangat yan. Ang ganyan. Meron din siyang butterfly joints. Diyan. Sa area na yan. And of course, ang kanyang Creed moment with arms wide open. Ang ganda. And naro-rotate din yan, 360. And of course, dito sa connection natin dyan, naro-rotate yung bicep niya. Yung kanyang elbow bend, ang ganda. Diecast part itong joint niya dyan. So, ang ganda. Talagang makita mo yung galaw nung joint niya dyan. Next is sa kamay niya, naro-rotate din yan, 360. Ball jointed lang naman yan. And then, sa kanyang mga fingers, yung kanyang thumb, nagagalaw yan. Nakita nyo doon, ball jointed din yan. And then, yung index finger niya, pwede rin ma-articulate yan. And then, meron din doon sa middle, nung index finger niya, pwede rin ma-articulate doon. Dito sa thumb niya, isang buo lang yan. And then, next, itong tatlong natitirang finger niya is magkaka-groovy na. So, pwede rin naman ma-articulate yan. Next, articulation niya, dito sa may chest area niya, yan, meron din siya dyan, crunch, which is good. And then, pwede siya mag-swivel dyan. And then, dito sa pinaka-abdomen niya, meron din siyang crunch dyan. So, dalawa. Hindi lang sa chest. Meron din dito sa pinaka-middle nung waist niya. Then, next, sa pinaka-waist niya, na-rotate din yan. And then, sa skirt niya, naaangat yan. Pag ganyan. Ball jointed yung pinagkakabitan doon. Side skirt niya, meron din. Naaangat din yung mga side skirt. Sa legs niya, yung Van Damme split niya, hanggang ganyan yung Van Damme split. Good. And then, yung high kick niya, pwede nyo pang ma-extend yung
legs niya, ayan no, may leg extend siya. Pwedeng ganyan lang kababa or pwede nyo i-extend na ganyan para pag nag-high kick siya, ganda ng high kick, talagang high na high. Yung back kick niya meron din pero yung skirt niya dito sa likod, hindi gaanong naaangat. Although may konting articulation din dito pero humaharang na. Kaya hanggang ganyan lang yung back kick niya. Next is sa kanyang thigh part, may rotation din dyan sa connection natin dyan. And then yung kanyang knee bend, ang ganda ng knee bend niya. Yan, double jointed din. Although hindi na gaanong fully bent itong area na to kasi may sumasabit na rin sa bandang likod. Pero gusto ko lang i-appreciate yung mechanism nila dito. Every time na ibe-bend mo, ayun, lumalabas talaga. Humahatak yung part na yun. So buhay na buhay yung neck part niya dito. Iba pa yung dito sa pinaka knee part niya. Na wherein, die-cast ulit itong joint niya dyan. Ang ganda nung gimmick na yon. Next articulation, itong wing niya dito sa side yan. Pwede yan ma-rotate, then pwede rin ma-fold, ganyan. And then dito sa part na to, sa may pinaka-missile, pwede rin yan ma-articulate. Next, sa pinaka-paa niya, may down na ganyan, may up na ganyan. And then may tiltage ng konti. Then susunod na articulation niya is dito na sa pinaka front nung paa niya. Yan, may up na ganyan and down na ganyan. And of course, pwedeng ma-rotate yung pinaka paa niya dyan. Next articulation niya is dito yung mga parang tank wheels siya dito. Ball jointed lang kasi yung pinagkakabitan niyan. Kaya yan, may articulation din siya at nagagalaw-galaw. Ganyan ang ganyan. Now, para sa mga accessories dito ng ating Voltes 5 Legacy, meron siya ditong knuckle rocket. Yan ang pinaka-itsura niyan. And then, ipepeg lang natin yan doon sa pinaka-kamay niya. Na pag tinanggal natin yan, tinanggal ko lang yung gloves ko dahil ang hirap tanggalin ng mga accessories niya. Yan, tatanggalin mo lang yung part na yan. And then, kakabit natin to. Ganon din dito sa kabila. Then, kabit natin to. Yan, ito na yung kanyang knuckle rocket. Yan. Yan. Next accessories niya is yung kanyang chain knuckles. Yan naman ang pinaka-look niyan. Ang ganda na ito eh. Ang ganda nung color, ang ganda nung wash effect. And silver metal na ginamit sa kanya. Napaka-astig ng details ito. Tapos umiikot pa. And then look at the chain. Talagang totoong chain ang ginamit sa kanya. Then of course, ball jointed siya dito. Kaya pwede nating tanggalin yung kamay niya dyan. Pop out nyo lang yan. And then pop in natin to. Then there you have it. Ayan na. Boom! Boom! Grabe, pag tinamaan ka talaga ganyan, you know, oh, ganda. So pwede nyong ipahawak din sa yan if you want. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng accessories na to. Kahit na hindi ko gusto yung chain na ginamit niya kasi parang mas maganda kung plastic chain na lang din ang ginamit. Para at least ma-articulate natin, pwede mo siyang i-posing na parang lumilipad na lang nito rather than totoong chain. Although, gusto ko rin naman yung effect ng real chain sa kanya pero mas gusto ko kasing napoposing siya. Next, accessories natin is yung kanyang Voltes Bazooka. Yan ang pinaka-details niyan. Black na may gold lining lang dyan. Which is good. At least hindi all black. So, nakadagdag yung details nung manipis no line na yun. Ganda. And then, umiikot-ikot yan. Ganyan. So, para naman makabit natin to, tanggalin lang natin yun. And then, kabit natin. And then, yung kamay niya kanina, may peg yan dyan. Kasi yun yung pinaka-effect niya, di ba? Na parang ifo-fold niya yung kanyang kamay para lumabas yung Voltes Bazooka niya na ganyan. So, yan na ang pinaka-look niya. Yan. So, hawak niya yan. And then, bujung. Ganda, oh. Diba? Ganda, oh. Screen accurate din talaga yung Voltes Bazooka niya. Ganda. Next accessories natin, of course, yung kanyang infamous ultra-magnetic top. Well, of course, ito ultra-magnetic whip pa lang naman to. So, check muna natin yung details niya. Dalawa naman sila. Ang ganda ng pagkaka-gold. Ang ganda ng pagkakagawa. May pagka-wash din and parang may mga panel line na rin. Even yung kanyang handle, oh. Ang ganda ng handle dito. Ang ganda ng details. Sulit talaga yung details. And then of course, yung mga whip niya is wired na yan. So yun ang maganda dito. Talagang na-position natin siya. Ito yung sinasabi ko, mas maganda sana kung sa chain knuckle niya, ganito rin. Para at least, ma-articulate natin siya, ma-position natin para if we take the photo, nung naka-action pose siya, mas maganda, mas astig. Hindi kompleto itong ultramagnetic top natin nang wala yung top niya. So, kasi included itong dalawa na to, which is ang ganda ng details niyan. Yan.
Check mo yung details niya. Yung red, wash na rin. Even the silver. And then may details pa ng mga gold doon. Ang ganda no? Kasi even the small details talagang painted. So instead na ginawa nilang all red, total red naman ang dominant color, talagang may detail color sila na binigay dito sa top natin, which is good. And then of course, umiikot yan. Yun ang pinaka nagpa-astig dito. Talagang real time na umiikot. I wish nga sana may gimmick na lang parang spring-loaded na pag pinisa, umiikot siya para hindi lang tayo yung nagpapaikot ng manual. Alam mo yun, parang ganong klaseng gimmick. Pero too much to ask for na. Sobrang ganda naman nito. So, goods na rin ako dito. And para makabit natin yan dito sa ating whips, meron pa siyang extra accessories, which is yung parang mga rings niya dito. Yan. Yan naman ang itsura niyan. Because dyan kakapit yung mga tops natin. Ang gagawin natin is tatanggalin lang natin ito and then ikakabit natin yan. So pag ganyan ang pinaka-itsura niyan. Okay, yung pinaka-dulo niya. And then yung top, dyan na natin siya isisiksik. Yan. Okay, so yan ang pinaka-itsura. Ganda Ang ganda ng overall effect nyo. Di ba? Talagang ultra magnetic top talaga siya. Yan. So, ganun din gawin natin sa kabila. Tanggalin natin yan. Kabit natin to. And then, sisiksik natin yan dyan. And then, of course, tanggalin na natin tong ating bazooka. Yan. And then, meron siyang peg doon sa loob. Ayan, sasakto yan doon sa kamay niya. Secure ng position niya sa hands niyan. Okay? So, ganun din dito sa kabila. Meron siya ulit peg doon na doon natin siya isisiksik. Oh my gulay! Ang ganda. Ang ganda talaga. Gusto ko itong accessories nyo na to eh. Ito na si Voltes 5. Napakaangas. Ang ganda. Ay! Nakakatuwa. Parang mas gusto ko itong i-display ng ito yung hawak niya, yung ultramagnetic top niya. Well, napaka-iconic din naman ng weapon niya yan. Pero, look at that. Sobrang ganda. Ang ganda ng accessories niya. But of course, hindi matatapos ang accessories niya hanggat wala yung kanya laser sword. Ito naman ang pinaka-details niya. Yan yung sa handle. May panel line na rin and wash na rin yung color niya. Na talaga nag-enhance sa details ng mga accessories niya. Ang ganda Ganda ng details. And of course, ito, meron din siyang peg dyan na ilalagay natin doon sa kamay niya. Tanggalin muna natin itong naangas na ultramagnetic top niya. Then, siksik natin sa kamay. Ito na si Voltes 5 at yung kanyang laser sword. Angas. But of course, dapat clear na itong sa chest area niya kasi nga nakalabas na yung sword niya. Diyan niya kinukuha yan, di ba? So, hugutin mo lang dito sa pinakailalim. And then yan, matatanggal mo siya. Nakapeg lang naman siya doon. And then yan na, clear na yung sa chest area niya. Kaya mas maangas na dito si Voltes 5. Ang ganda! Ang ganda talaga! Sulit si Voltes 5! May isang gimmick pa dito yung ating Voltes 5 kasi may pailaw yan sa kanyang eyes and para ma-open yun, tatanggalin nyo lang naman to sa gitna, yung pinaka-head niya. Wala nang ikakalas dyan, kundi half talaga mahate yung face niya. Then nandun yung battery compartment niya na pag nakabit nyo na yun, nandito naman yung kanyang Voltes bazooka. Dito sa part na to, nandyan yung magnet niya na pag tinapat natin, sa head niya. Diba? May pailaw talaga siya sa eyes. And then, meron pang isang version yan na kumikindat-kindat si Voltes 5 sa'yo. And then, of course, yung kanyang fade away light. Diba? Ang ganda. Ang medyo downside lang naman for me is head lang niya yung merong pailaw. Sana even itong pinaka-yellow part niya dyan. Mas maganda sana kung umiilaw din yan. Pero wala nang ibang part na umiilaw, kundi yung eyes lang niya. That's why, medyo may kaliitan yung eyes niya. Pag dinisplay mo na siya, parang hindi naman gaano kahalata yung light niya. Pero overall, goods pa rin naman yung pailaw niya. Para sa height ni Voltes 5 Legacy, hindi na natin extend yung leg niya, yung normal na tayo lang niya, is around mga nasa 8.5 inches. Ang maganda niya, nag-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating YOLO Park AMK Pro Series na si Optimus Prime, YOLO Park AMK Mini Series Bayverse Optimus Prime, Hasbro Core Class na si Noah Diaz from Rise of the Beast live action, Masterverse He-Man, MCF Ice Giant, and our Jurassic World Hammond Collection
T-Rex. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this AMK Pro Series na Voltes 5 Legacy, ang price range niya is around 4,000 pesos up to 5,000 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha itong copy ninyo. So, there you have it now guys. Na ang ating YOLO Park AMK Pro Series Voltes 5 Legacy. What do you think of this Voltes 5? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, super duper gandang-ganda talaga ako sa Voltes 5 na ito. Overall details niyan, talagang superb. Complete yung details niya, as in talagang mapapawaw ka sa dami ng details dito ni Voltes 5. Included na rin yung kanyang magandang metallic color na talagang nag-enhance sa overall look ng Voltes 5 natin dito. Also, the articulation na talagang hindi ka magsasawang i-posing itong Voltes 5 natin. Talagang parang lahat ng karate pose yata is kaya niyang gawin. And of course, sa dami din na accessories na kasama ng Voltes 5 natin dito. Overall, talagang super sulit itong AMK Pro na Voltes 5 Legacy. If you have the budget naman, why not? Dito na kayo sa AMK Pro Series. Dito pa lang sa Ultra Magnetic Top, talagang masusulit na kayo. Although, ang pinaka-difference lang naman ng regular AMK series na nirelease nila, which is parang around 2,000 pesos below lang naman siya, is yung color niya and yung mga extra accessories na kasama sa kanya. Parang I think laser sword lang yata ang kasama na. I'm not sure wala kasi akong copy nun. Kaya nga again, if you have the budget, go kayo dito sa AMK Pro. Kasi talagang sulit, talagang mapapawaw kayo sa Voltes 5 na ito.